Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang lumalabas na takot o naprapraning na ang Pangulong Marcos Jr. at ang Speaker of the House dito sa mga taga Mindanao. At dahil tingin nila delikado sila sa Mindanao, nako, meron silang mga gagawin nakalaang aktibidades sa Mindanao para mawala ang takot nila, pagkapraning nila, no? Okay, reminder lang, mayroon pa tayong stock ng dark chocolate. Kontakin nyo lang ang number nito, 0916-90-00997. First come, first serve po. Limited ang stock. Okay, bago lang mga 2 weeks ago, ang presidente at ang mga kongresista galing sa Tawi-Tawi nagbigay ng ayuda. Okay? Parte yan ng bagong Pilipinas Service Caravan. This week, babalik sila sa Mindanao. It's a 3 days tour. According to nanood ako sa live stream ni Attorney Trexie Angeles. 3 araw daw ang Pangulo, diyan na naman ang Speaker of the House. Sa Davao del Norte naman, diyan na sa teritoryo ni Congressman Alvarez at of course, teritoryo ng Duterte ang Davao. Ano gagawin? Ganon din. Magbibigay din ng ayuda. Okay, there's nothing wrong sa pagbibigay ng ayuda. Dahil marami tayong mga kababayan na talagang dapat matulungan dahil napakahirap na po ang buhay ngayon. But itong pagbibigay ng ayuda na ito is may kaduda-duda. Dahil ang ibibigay na assistance, yung tinatawag na AX, Assistance for Individual in Crisis Situations. Programa ito ng DSWD. Pag may crisis, example, nung pandemic, yan. Kung may lindol, may baha, may bagyo, mga ganun. Wala namang ganung pangyayari sa Davao. Wala namang bagyo, lindol, o saan. So bakit 3 araw na ilalaan nila na mamimigay ng ayuda sa mga tao sa Davao? Okay, according to Attorney Trixie, and I agree with her, ito? Ito ang sagot ng administrasyong ito sa bumabagsak na ratings nila sa Mindanao. Itong mga latest survey ng Okta, Pulse Asia, SWS, napakababa ang ratings ng Pangulo sa Mindanao. Yung trust and satisfaction rating niya, mga single digit lang. O kung maka 2 GDs man, mga 10-20% lang ang kanyang approval, trust, satisfaction rating. Talagang galit na, dismayado, pornada na ang karamihan na taga Mindanao sa administrasyong ito. Yung sabi nga ni ex-Senator Trillanes, 2 police generals daw sa Mindanao nagplaplano na destabilization plot kontra sa administrasyong ito. Kaya yung column ni Mr. Cito Beltran, nakausap niya na public relations practitioner, very sensitive daw ang Pangulo sa usaping destabilization. Kaya umiikot ang Pangulo sa mga AFP camps at nagre-remind na dapat ang AFP handang supilin ang mga destabilizers, mga plots na ganyan. Okay, so balik tayo sa
rating. 2 taon pa lang ang Pangulo. Yung pinaka-latest na rating niya is 49%. Nagsimula mataas, no problem. Mga 80% ata nun, o 75, mataas. Kasi nung una, maganda naman talaga ang performance nung buo pa ang unit team. Maganda. Lalo na yung first 3 to 6 months, nandyan pa si Atty. Vic, maganda ang direksyon. Kaya lang, nung nawala si Atty. Vic at nakialam yung pakialamera, alam nyo na kung sino yung pakialamera, yun na. At nagkaroon na sila ng ambisyon na sariliin na nila ang pamumuno. At sinimulang i-destroy ang credibility, demolition job nila sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara, yun na. Nagka-loko-loko na. So, no wonder, mga taga Mindanao, kikita nila yung malaking kaibahan noong panahon ni PRRD at saka ngayon. Malayo. Ako, taga Mindanao ako, damandama ko yung ginhawa ng buhay nung umupo si PRRD. Una, yung droga. Talagang bungkag lapinig. Sa Bisaya yan, yung nagkawatak-watak ang mga operasyon ng mga drug lords panahon ni PRRD. Sa mga lugar na napapasyalan ko sa Mindanao, talagang lumayas yung mga drug lords dahil takot eh. May leader na may bayag. Wala. Ngayon, wala na. Bumalik. Sayang. Ano pa? Yung build. Ngayon, ginagaya lang yung sinimulan ni PRRD. Yung farm namin sa Bukidnon, hindi kami makapunta doon. Kung magpunta man kami, kawawa ang sakyanan dahil lubak-lubak ang kalsada. Pag upo ni PRRD, wala, simentado lahat. So, yun po ang kaibahan na maraming na-miss sa leadership ni PRRD. Kaya, no wonder, ang mga taga Mindanao, mahal na mahal nilang Dutertes. Ngayon, sinisiraan na ng administrasyong ito ang mga Dutertes. Lalo na, baka paparating na yung warrant of arrest ng ICC. At ito ang gagamiting political harassment para tumahimik ang mga Duterte. Magagalit ang taga Mindanao. Kaya ito ang kanilang strategy. Ayuda. Mayroong napanood akong vlog na itong si Senator Ping Lacson, umalma na rin tungkol sa ayuda. Sabi niya, hindi naman trabaho ng mga mambabatas ang magbigay ng ayuda. Correct. Kaya, grabe ang mga congressman natin ngayon, lalo na ang ating speaker. 2 days ago, nagbisita siya sa housing program doon sa San Mateo, Rizal. Hindi naman trabaho ng speaker eh. Parang lumalabas siya na ang presidente. So, nagpakitang gilas. Hirap na hirap ang mga tao sa pagbayad ng monthly amortization. Kasi totoo na may housing program. Kaya lang, medyo mahal. I don't know, nung bagong simula ito, nasa 4,000 pesos ang monthly amortization and I think that's 30 years ata. Tagal. So, yung isang matanda, nagtitinda lang siya ng gulay-gulay sa palengke. Nahihirapan siya sa paghulog, yung monthly amortization. Ito, pakitang gilas ang Speaker of the House. Maglalaan daw siya ng 10 billion pesos para pang subsidize sa hulog-hulog. Kaya lang, limited ang mga pamilya na i-subsidize. Di unfair. Buong Pilipinas itong pabahay. Kung magbigay man lang ng subsidy,
di lahat i-subsidize. Pili lang ang mga 100,000 families lang ang may subsidy. Ilang milyon na, marami-rami na rin yung napatay yung pabahay. So wala rin. So ito, nakikita ng karamihan na may halong politika kasi paparating na po ang midterm election. So lahat ito, itong ginagawa nila sa Mindanao at sa buong bansa, yung ganyang ayuda, service caravan, ito na yung sagot sa bumabagsak na rating, hoping na pataas ang rating nila at paghahanda nila sa 2025 midterm election. Good luck sa inyong mga ginagawa.